Magandang araw mga kaibigan. Ito na, nag-away-away na sila. The ship is sinking. Ito, may strongly worded statement ang Executive Secretary. Binibira niya ang mga kongresista. Nagtuturuan na sila kung sino ang dapat managot sa korupsyon. Ito, basahin ko, statement of Executive Secretary Bersamin. Post ito ng Presidential Communications Office 10 minutes ago. The Cabinet strongly objects to the recent spins pasaring coming from certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures unto the executive branch. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. All our investigations into the anomalies will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for full accountability. Clean your house first. Grabe, nagalit ng taga Malacanang. Sabihan nyo sa pinsan ng Pangulo, linisan mo muna ang iyong bahay. Anong sabi ng Speaker of the House? We will not condone the House will not condone any corruption. Okay, ito po ang nangyari, no? Yung budget for 2026 isinabmit sa Kamara. Ngayon, ang Kamara nag-iingat ngayon kasi nga na nabulilyaso na sila noong 2025. Tinaguri ang most corrupt budget in our nation's history. Tapos nag-warning ang Pangulo na ano sabi niya? Handa kong i-veto o kaya pag hindi nyo sundin o i-chop-chop nyo pa ang National Expenditure Programs, yung isinabmit na budget, ibebeto ko yan o kaya reenacted budget na lang kaysa yung maulit nung last year. Yan ang sabi niya sa SONA. So ang mga House of Representatives na mga yun nag-iingat kasi na ang blame napunta na sa kanila dahil grabe yung pangyayari sa 2025. Ang problema ngayon, itong national budget 2026 na isinabmit ng executive, may palpak lalo na sa budget ng DPWH na diskubrihan ng mga kongresista na ang daming yung flood control projects natapos na sa kanilang lugar. Example, Marikina City. Tapos na yung proyekto. Inilagay na naman sa 2026 national budget. Kahit ako kung akong kongresista, magrereklamo ako. Ganon. Ano pa? Yung mga bagong proyekto na kinakailangan sa mga distrito, natanggal. Yung tapos na, yun ang nailagay, yung nangangailangan talaga ng pundo, natanggal. Ganun po ang problema. Pati mismo ang DBM Secretary umamin sa kapalpakan sa budget ng DPWH. Nasabi niya, doble, triple ang inis namin. Tapos inamin pa niya ng ibang entries sa DPWH budget is copy-paste yung iba.
Oh, ano ang alibay palusot ng DBM? Ay mahirapan na daw sila dahil nilang yun 700 pages sinubmit ng DPWH. Hindi na daw nila trabaho na isa-isahin. Ano ba? Kung hindi trabaho ng DPWH ay ng DBM magkulit, mag-check up, di buwagin na lang ang DBM. Kaya ako, kung ako inyong tatanungin, ang may mas kasalanan dito, DPWH at saka DBM. Sila ang may problema. In fairness sa mga kongresista, kahit totoo na sila yung source ng corruption kasi sila yung nagsingit-singit nung last year Daming singit. Kaya lang itong sigalot ngayon, itong 2026 budget, ang mas may makasalanan ang executive branch. Kaya pasalamat nga ako kay Congressman Ronaldo Puno at iba pa dahil nakita nila kagad. Kaya sabi nila, gusto nilang ibalik yung national budget sa executive para ayusin nila. Di tama. Bakit? Ngayon, sabi ka, clean your house first. Allah, away-away na sila. Sino? Matira ang matibay. Magpinsan. Pangulo or Speaker of the House? Ano sa tingin nyo? Ay, nako, only in the Philippines. Ganyan na kalala ang korupsyon. Bagong Pilipinas. Yan na po ang legacy ng bagong Pilipinas ng Marcos administration. Sobrang talamak na korupsyon. May maaasahan ba tayo? I don't know. To me, maligaya lang ako sa isang pangyari, yung pagka-appoint ni Pangulong Marcos Jr. kay Secretary Vince Dizon as DPWH. Very decisive. Kung nung una pa sana, pag-upo ng administrasyong ito at si Secretary Vince Dizon ang DPWH, hindi magkakaganito. Problema, Secretary Bono inilagay 3 years, walang nangyari. Tapos, mamaya, resign lang, wala. Nasaan ang accountability? Sabi ni Senator Lacson, lungga ng korap, kawatan, lungga ng bilyonaryo. Sabi naman ni Senator Erwin Tulfo, ang DPWH. Yan po, problema natin sa bansa ngayon. Talamak na korupsyon. May mangyayari ba? I don't know. So, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging, lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na